Hello guys, good morning. Ah, Tips po natin ito sa mga nag-aalaga natin ng mga aso diyan na mahilig. Ngayon, magpapaanak po tayo ng aso. Natawagan nga po ako, may lumabas na pong isa. Kaya't ayan, oh, pagpunta ko, meron ng isang anak. So ngayon, pagtingin ko naman, ilang minuto pa siya bago lumabas. So, ang ginawa ko is hinayaan ko muna, tinignan ko. Tapos nakita ko nga na medyo lumakas-lakas na ng konti yung, ah, anak niya. So, wag po nating ihiwalay yung anak 'no, sa nanay. So, ang gagawin po natin habang nanganak po siya, hayaan po natin na dumidi yung anak niya 'no, para, ah, maka-recover ng mabilis yung anak. So, ang kabutihan po kasi 'pag hindi natin tinatanggal yung anak doon sa nanay, hindi natutulog yung nanay. Pangalawa, yung tinatawag nating colostrum na makukuha sa anak nila doon sa gatas ng nanay. So, maraming benepisyo o nakakatulong ang ginagawa natin na pagpapadidi nung alaga na, yung anak niya doon sa inahin, doon sa ina. Kung mapapansin po nga natin, umiiri po yung nanay 'no, yung inahay natin na ano, tips nga po natin 'yan ha, wag po nating kalimutan 'pag ganyan, wag nating hahayaan lang yung nanay. Kailangan natin yang alagaan ng maigi. Kung mapapansin niyo po, didi ng didi po yung anak niya. Hindi natutulog yung nanay, active yung pagpapaanak natin 'no. Kasi kung hayaan lang natin, ihiwalay yung nating anak, maaaring matutulog yung nanay. Sa gano'n matatagalan at maaaring mamatay yung anak niya doon sa loob pa lang kasi matagal na siya doon. Ayan, kung mapapansin po natin may laging sunod-sunod na yung pag-iri ng nanay 'no. Ah, Makikita po natin na medyo ayan, 'wag nating hayaan lang kung maaari, gawin natin yung part din natin bilang nag-aalaga. Sa part na 'yan po, sinusubukan ko pong tignan kung ano, yung nanay nga po, nahihirapan niyo sa pag-anak kaya't sinusubukan po nating tulungan siya 'no. Kawawa din naman kung hahayaan lang natin. Ayan, lumabas na nga yung ulo niya kaya't sinubukan ko itong tulungan yung nanay para ano, kasi kanina pagdating ko, pumutok na yung panubigan niya, ewan ko kung ano yun sa Tagalog. Yun bang bag of water niya, pumutok na. So, maaaring magda-dry labor yung nanay kahit matatagalan. Napansin ko nga masyadong malaki po yung anak niya. Okay, tinulungan ko talaga kasi medyo ano po siya, hirap siya sa pagpapalabas. Oo, Gano'n lang po guys, dahan lang po natin, 'wag po nating puwersahin. Baka naman 'pag nakita niyo yung ulo hahablutin niyo na lang, naku mapuputol po 'no, kawawa naman po 'yun. Hayaan po natin na iiri ng nanay yung anak niya, kasi gaya niyan, ayan iniiri niya po. Ganyan niyang nagre-relax yung nanay kahit anong gawin niyo po, hindi niyo po 'yun basta-basta na napapalabas, okey? Ayan, hayaan niyo po na yung nanay ay iiri niya po tapos dahan-dahan niyo pong, anuhin yung anak niya, dahan-dahan lang po. Ayan na nga po, oo, second way around na ano, 'yan lumabas na po yung anak niya. So ngayon, pagkalabas niya, 'wag po nating hayaan lang po siya. Kung meron kayong tools na ganito, yung pangsak sa ilong niya, igawin po natin kasi maaari po yang mahihirapan sa paghinga kasi may mga, ah, nakainom ba yung anak niya doon sa ilalim. O tatanggalin niyo ng mga dugo-dugo diyan, oh, 'wag po nating hayaan lang. Oo, 'pag ma-secure na po natin yung anak niya, maaari pong
dalawa po kasi ang pamamaraan, puwede po putulin natin agad ah, bago natin tanggalan ang mga nainom at yung mga dugo doon na sa loob ng ano niya, ilong. Pero sa part na po 'yan, kung mapapansin niyo po, nangingitim na po yung ulo niya, 'no? Medyo na hindi na po nga 'yan humihinga, hindi na po siya active kanina. Kaya't ang ginawa ko po, sinusubukan ko po hindi ko po pa pinutol yung ano niya, ah, yung cord niya doon sa nanay niya. Kaya't ganyan po. Sinubukan ko munang tanggalin para kung makaano siya. Mm, yun nga, inano ko na, clip ko na yung ano, yung forcep. Pinutol ko na at saka kasunod niyan, lilinisin natin yung ano, kung mahihirapan talaga, 'wag niyong i-ganyan pagka ano yung ano ha. So tingin ko naman medyo okey na siya. Yung iba na wala, puwede mo pong patiwarikin yung alaga niyong yung anak para lalabas yung kung wala kayong mga tools na ganyan, yung pangtanggal ng ano, yung punas-punas lang ang ginagawa, ano po, yung patiwarik po, tapos himasin niyo po yung likod para, ah, bababa po yung mga, dumi na nasa loob, yung mga na ano niyan, mga nainom niyang, maybe mga bago waters or yung ano, dugo, 'no? Oo. Pero meron naman ako nito, ano, 'yun ang ginagawa ko. So, kung napapansin niyo po, hindi na po gano'n siya ano, dark yung ulo niya at saka medyo okey na po yung kalagayan niya, 'no. Hindi ko na po ni-revive kasi naging okey na siya sa paningin ko. 'Yun guys, 'wag po nating hayaan ha na ano lang, gano'n po din ang procedure pa din pagkatapos nating malinis, ibalik agad natin doon sa nanay yung anak niya. 'Wag po nating hayaan na magiging hiwalay doon sa nanay. Okey naman po yung mga asong ganito kasi hindi naman po sila mga, violente 'pag nanganganak. Hindi tulad ng ibang ina na, 'pag hinahawakan mo pala yung aso, hinahawakan niyo pa lang yung anak nila, nagagalit na po. Pero sa side po nila hindi po ito ganito ka-violente, napakamababait po na mga aso itong ganitong klase. 'Yan guys, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe po tayo, like and share po. Pindutin po natin yung bell para magiging updated po tayo sa mga next videos po natin na gagawin. Maraming salamat po sa mga taga-subaybay at nanonood hanggang sa dulo po ng video na ito. Thank you po. God bless us all.